Martial Peak, Kabanata 4057. Nakakabaliw na kahilingan. Noong araw na iyon sa Sword Pavilion Star City, nakipag-away si Yang Kai kay Headmantes. Namatay ang Headmantes, at hindi rin nag-enjoy si Yang Kai. Siya ay nasugatan ng husto at umalis kasama si Lu Xun na umalalay sa isa't isa. Dinala niya sila sa isang tagong lugar upang magpagaling. Kahanga-hanga ang paggaling ni Yang Kai, at maayos na siya pagkatapos ng 3 hanggang 5 araw. Hindi man lang siya nagpaalam bago siya umalis. Pagkatapos ng lahat, sa opinyon ni Yang Kai, sila ay mga kaaway. Nagulat siya na hindi sinamantala ni Lu Xun ang pagkakataong magplano laban sa kanya, kaya bakit siya magpaalam sa kanya bago siya umalis. Akala niya ay mahihirapan siyang makilala sa Great Cosmological Realm, ngunit sino ang nakakaalam na makakatanggap siya ng mensahe mula sa Red Flood Dragon ngayon at alam niyang nasa labas siya nitong Star City. Ang Scarlet Flood Dragon ay nilaslas ni Lu Xun sa leeg sa Yuan Magnetic Mountain, at halos maputol ang kanyang ulo. Natural na galit siya sa kanya at naalala niya ang kanyang aura, kaya hindi nakakaiba para sa kanya na matuklasan ang kanyang mga landas. Dahil sa awayan ng araw na iyon, ang Red Flood Dragon ay paulit-ulit na pumunta rito para maghanap ng gulo kay Lu Xun, na gustong maghiganti. Sa kasamaang palad, iniiwasan ito ni Lu Xun. Sa tuwing darating ang Red Flood Dragon, tatakbo siya sa malayo at maghihintay na umalis ang Red Flood Dragon bago bumalik. Matapos ulitin ito ng ilang beses, ang Red Flood Dragon ay walang magawa sa kanya. Matapos makita si Yang Kai sa pagkakataong ito, sinabi nito kay Yang Kai ang balitang ito, malamang na gustong panindigan ito ni Yang Kai. Kung hindi, bakit espesyal na pumunta rito si Yang Kai? Mahigit 2 buwan na ang lumipas mula noong huli silang maghiwalay. Ang mga sugat ni Lu Xun ay mas mabuti na, ngunit ang kanyang aura ay medyo hindi pa rin matatag, at ang kanyang mukha ay bahagyang mapatla. Marahil ay hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasugatan ng Golden Crow True Fire, at aabutin ng 1 taon o higit pa sa paglilinang upang ganap na gumaling. May kailangan ka ba sa akin? Tumingin sa kanya si Yang Kai at nagtanong. Ang babaeng ito ay walang anumang layuning pumatay, at walang sama ng loob sa kanyang mga mata. Malamang hindi siya nandito para maghiganti. Malumanay na tumango si Lu Xun. Ano yon? Magsalita ka. Ibinuka ni Lu Xun ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay hindi na siya makapagsalita. Medyo naiinip si Yang Kai. Nagmamadali siyang bumalik sa Crouching Dragon Mountain para magtanim, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa babaeng ito. Pinisil niya ang kanyang manggas at sinabing, pagkatapos ay mag-uusap tayo pagkatapos mong mapag-isipan ito. Tumalikod na siya at aalis na sana. Sa likod niya ay dumating ang nag-aalalang boses ni Lu Xun. Gustong sundan ng babaeng ito si Master. Natakot siya na aalis talaga si Yang Kai ng ganoon lang, kaya sumigaw siya ng kaunti. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at gulat na tumingin sa kanya. Ano ang sinabi mo? Naghinala siya na mali ang kanyang narinig. Kung hindi, bakit magkakaroon ng ganoong katawa-tawang kahilingan? Tinitigan siya ni Lu Xun, medyo namumula ang kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, gusto kong sundan si Master, mangyaring payagan akong gawin ito. Sa pagkakataong ito, malinaw na narinig ito ni Yang Kai, ngunit nahihirapan pa rin siyang paniwalaan. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga aksyon ni Lu Xun sa Sword Pavilion Star Market ay hindi na niya maintindihan, at ngayon ay gumagawa siya ng mas hindi maintindihan na kahilingan. Siya ay pinahirapan ng Golden Crow Primordial Fire hanggang sa punto na gusto na niyang mamatay na siya, at muntik na siyang mawalan ng buhay. Paanong hindi siya magkakaroon ng anumang sama ng loob kay Yang Kai? Nakapatay siya ng daan-daang tao mula sa Sword Pavilion. Kahit na ang isang pinuno tulad ni na Zhong Fancheng at Qing Yun ay namatay sa kamay ni Yang Kai. Kung may iba pa, nakahanap na sila ng pagkakataong makapaghiganti. Gayunpaman, sa Sword Pavilion Star Market, dinala niya ang malubhang na sugatan na si Yang Kai sa isang malayong lugar upang magpagaling. Kahit na siya ay mapagbigay at kayang bitawan ang puot na ito, higit sa lahat, iniisip niya ang sarili niyang negosyo kay Yang Kai. Bakit niya hinihiling na sundan siya? Hindi maiwasan ni Yang Kai na magtaka kung mayroon ba siyang lihim na motibo. Wala akong ibang intensyon. Gusto lang kitang sundan. Delikado ang Great Cosmological Realm, at gusto kong umalis ng buhay. Tumangala si Lu Xun at mahinang nagpaliwanag. Kung hindi niya nakita sa sarili niyang mga mata ang malaking pagbabago sa Sword Pavilion Star Market, maaaring hindi ito naisip ni Lu Xun. Gayunpaman, kahit ang Sword Pavilion Master, na isang 6th grade Heaven Opening Cultivator, ay napatay, at may mga bakas ng Divine Spirit sa Great Cosmological Realm. Nag-iisa lang siya, at talagang hindi siya ligtas. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman pa rin niya na mas ligtas na sundin si Yang Kai. At least, siya ang pinakamalakas sa Great Cosmological Realm.
Kung talagang dumating ang isang malaking kapigatian, si Yang Kai ang may pinakamalaking pagkakataon na makaalis ng ligtas. Ang dahilan kung bakit siya nagtatago dito ay dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Sword Pavilion. Kung talagang pumunta siya sa Red Star Market, siguradong mahuhuli siya. Nakatingin siya sa Star Market mula rito para makita kung kailan lalabas si Yang Kai. Gayunpaman, sa halip na Yang Kai, ilang beses nang dumating si Chi Zhao. Diretso ang tingin ni Yang Kai sa kanyang mga mata, malalim ang kanyang tingin, na para bang nakikita niya ang kaibuturan ng kanyang puso at nakikita ang kanyang mga nakatagong iniisip. Si Lu Zu ay kalmado, walang kahit kititing na pagkakasala. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumisi si Yang Kai. Talaga bang may ganoong intensyon ka? Seryosong tumango si Lu Zu. Hindi isang salita ng kasinungalingan. Hindi ka ba nakakaramdam ng mali? Sinusundan din ni Miss Yuhi si Master, at mas makapangyarihan pa siya sa akin. Nararamdaman ba niya na may kasalanan siya? Kung walang president na katulad ni Yuhi, talagang hindi niya gagawin ang kahilingang ito. Matalino at magaling magsalita, hihihi. Dahan-daang umiling si Yang Kai habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Bahagyang namula si Lu Zu. Master, natatakot ka ba? Natatakot ka ba na gumaling ako at papatayin kita kapag hindi ka handa? Medyo nahihiya na siyang gawin ang kahilingang ito, ngunit patuloy na nagtatanong si Yang Kai, kaya mas nahihirapan siyang kontrolin ang sarili at medyo magalit. Natatakot sa puwet ko. Ano sa tingin mo? Ngumuso si Yang Kai. Ang isang 4th grade Heaven Opening Realm ay talagang hindi nagdulot ng malaking banta sa kanya sa Great Cosmological Realm, kaya desidido niyang sinabi. Dahil naihatid mo na ang iyong sarili sa aking pintuan, hindi tatanggi ang haring ito. Gusto niyang makita kung ano ang gustong gawin ng batang ito. Sa halip na hulaan ang kanyang layunin, mas mabuting manatili siya sa kanyang tabi. Kung siya ay talagang may lihim na motibo, siya ay malantad sa lalong madaling panahon, at maaari lamang niyang patayin siya. Lumakad patungo kay Lu Zu, si Yang Kai ay dumating sa kanyang harapan sa ilang hakbang, iniunat ang kanyang kamay, hinawakan ang kanyang baywang, at hinayla siya sa kanyang mga bisig, sumisigaw sa mahinang boses. Huwag kang lumaban. Nanlaki ang mga mata ni Lu Zu, at ang kanyang bibig at ilong ay agad na napuno ng masiglang aura. Gulong-gulo bigla ang isip niya, at muntik na niya itong sampelan. Ano ang gusto niyang gawin? May hindi ba siya naintindihan? Sinabi lang niya na gusto niya itong sundan, at wala siyang ibang ibig sabihin. Gustong umiyak ni Lu Zu ngunit walang luha. Gusto niyang lumaban, ngunit sa nakakatakot na lakas ni Yang Kai, paano siya makakalaban sa kanyang kasalukuyang kalagayan? Sa isang iglap, isang parirala ang pumasok sa isip ni Lu Zu, isang tupa sa yungib ng tigre. Habang tumatakbo ang kanyang mga iniisip, bigla niyang naramdaman ang puwang sa paligid niya, at nahulog siya sa kadiliman. Nilamon ng dilim ang lahat ng kanyang pangunawa, na nagparamdam sa kanya ng matinding takot. Ilang saglit lang ay nanlabo na ang kanyang paningin, at nakabawi na siya. Binitawan siya ni Yang Kai, itinaas ang kanyang kamay upang kunin ang Blue Dragon Spear, at naglakad pasulong, sinabing. Hindi pa naghihilom ang mga sugat mo, kaya pagalingin mo ang iyong sarili. Huwag mo akong abalahin kung hindi. Pagdating sa 1,000 talampakan, nagpractice siya ng kanyang spear arts at hindi nagtagal ay isinobsob niya ang kanyang sarili dito. Tinitigan siya ni Lu Zu ng blanko, at matagal bago siya nakabawi. Iniangat niya ang ulo niya at tumingin sa paligid. Hindi ito ang tuktok ng bundok na dinaanan niya ngayon, ngunit ibang lugar, at hindi niya alam kung gaano ito kalayo. Spatial teleportation. Naging seryoso ang ekspresyon ni Lu Zu. Noon lang niya napagtanto na ngayon lang siya nagkamali. Hindi siya niyayakap ni Yang Kai para samantalahin siya, sa halip ay isama siya sa The Void. Ang pagsasabi sa kanya na huwag lumaban ay para sa kanyang kapakanan. Habang naglalakbay sa The Void, kung gagawa siya ng anumang biglaang paggalaw, maaaring lumunin siya ng The Void at hindi na mahanap ang kanyang daan pabalik. Bahagyang namula ang kanyang maputlang mukha, at tahimik siyang nakatayo doon, pinapanood ang sibat na sumayaw ni Yang Kai, na nagwawalis sa kawalan. Hindi nagtagal, nakakita siya ng ilang mga pahiwatig. Si Yang Kai ay nagpakita ng hindi mabilang na mga sining ng sibat, sunod-sunod na galaw, matapang at makapangyarihan, minsan malawak na bukas, minsan kasing pino ng ulan. Tila ito ay napakalakas, at ang isang ordinaryong cultivator ay hindi makakatanggap ng kahit isang sibat na atake mula sa kanya. Kahit na siya, isang 4th grade Heaven Opening Realm cultivator, hindi siya makakatagal ng matagal bago matalo. Ngunit palaging may bakas ng hindi pagkakatugma. Bahagyang kumunot ang noo ni Lu Zu, hindi alam kung ano ang bakas na ito ng hindi pagkakasundo. Pagkaraan ng ilang araw, talagang nagawang muli ni Yang Kai ang spear techniques na iyon. Makalipas ang ilang araw, ganoon na naman. Tahimik na nagbilang si Lu Zu.
Mula sa simula hanggang sa wakas, si Yang Kai ay gumamit ng kabuuang 1034 na iba't ibang Spear Dao secret techniques, bawat isa ay naiiba sa nauna. Tsaka sa tuwing gagamitin niya ulit ang mga iyon, parang mas bihasa siya. Tama iyan. Sa wakas ay naunawaan ni Luzo kung ano ang hindi pagkakatugma na nakita niya sa simula. Immaturity iyon. Bagamat napakalakas ng mga galaw ni Yang Kai, para siyang paslit na natutong maglakad, na kumikislap sa daanan ng sibat, ang bawat hakbang ay mas matatag at matatag kaysa sa huli. Lumipas ang oras, at makalipas ang isang buwan, iniligpit ni Yang Kai ang kanyang sibat, nakasimangot sa pagmumuni-muni. Sa pamamagitan ng panahong ito ng paglilinang, marami talaga siyang natamo, ngunit nang maalala niya ang saber arts ng ulo ng mantis, ramdam pa rin niya ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng kanyang kalaban. Natural ang saber arts ng kanyang kalaban, at ang bawat pag-atake ng sable ay parang sungay ng nakasabit na antelope, hindi masubaybayan, imposibleng bantayan, at napakalakas. Mali kaya ang kanyang cultivation method. Habang siya ay nag-iisip, bigla siyang nakarinig ng isang boses. Master, ikaw ba ay naglilinang ng spear arts? Paglingon niya, nakita niyang lumakad si Luzo. Tumanggo si Yang Kai at ngumisi. Kung hindi pa siya nagsalita, halos makalimutan na siya nito. Sinabi ni Luzo. Nagsasanay si Master ng 1,000 uri ng spear arts, sinusubukan mo bang tipunin ang lakas ng 1,000 paaralan? Mayroon akong ideya ng ganito, ngunit hindi ko nararamdaman na ang mga nadagdag ay sobra. Medyo nanlumo si Yang Kai. Kung ikukumpara sa simula, siya ay talagang lumaki sa landas ng spear arts, ngunit ito ay mas maliit kaysa sa inaasahan niya. Marahil ay dahil wala siyang sapat na panahon para magtanim. Mabagal na sinabi ni Luzo. Ang pamamaraan ni Master ay halos kapareho ng isang matandang kaibigan ko. Oh, lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Ganito rin ang nilinang ng dati mong kaibigan. Tumanggo si Luzo at mahinang nagsabi. Oo, ngunit hindi siya nakakolekta ng kasing dami ng spear arts kaysa Master, 100 hanggang 200 lang. Nakakuha si Yang Kai ng napakaraming spear arts mula sa space rings ng libu-libong tao. Kahit na ang matandang kaibigan ni Luzo ay nasa Heaven Opening Realm, malamang na hindi siya magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Ang kakayahang mangolekta ng 100 hanggang 200 ay isang mahusay na pagsisikap. Paano napunta ang kanyang paglilinang sa huli? Nagmamadaling tanong ni Yang Kai. Nagtagumpay ba siya? Dahan-daang sabi ni Luzo. Isang hitsura ng pag-aalala ang lumitaw sa kanyang mukha. Gumugol siya ng ilang dosenang taon sa pagtitipon ng lakas ng 100 paaralan, inaalis ang mga dumi at pinapanatili ang mga asensya upang linangin ang isang tiyak na makapatay na sibat. Mahihirapang labanan ang mga cultivator ng Heaven Opening Realm sa parehong kaharian. Isang siguradong papatay na sibat. Hindi maiwasan ni Yang Kai na magmukhang nabighani, ngunit nang marinig niyang sinabi ni Luzo na ang taong ito ay gumugol ng ilang dosenang taon, hindi siya nakaimik. Kung ang pagtitipon ng lakas ng 100 paaralan ay tumagal ng ilang dosenang taon, kung gayon ilang taon ang aabutin para makuha niya ang lakas ng 1,000 paraan. Martial Peak, Kabanata 4058. Supreme Limitless Spear. Sa kabutihang palad, sa Great Cosmological Realm, nagkaroon ng maraming oras para sayangin ni Yang Kai. Bago makahanap ng angkop na mga kayamanan, hindi niya makondense ang kapangyarihan ni Yin at Yang at ng 5 elements. Kung hindi magkakaroon ng panahon si Yang Kai para linangin ang mga ito. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa tiyak na landas ng paglilinang ng iyong matandang kaibigan? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Luzo, ang kanyang diskarte ay eksaktong kapareho ng Master. Siya ay nangolekta ng higit sa 100 mga diskarte sa sibat at sinasanay ang mga ito araw-araw. Naaalala ko na noong siya ay naglilinang, minsan ay sinabi niya na noong nakalimutan niya ang lahat ng mga daang pamamaraan ng sibat at tanging may isang sibat pa, tapos na siya. Nang makita ko siyang muli pagkatapos ng ilang dekada, nagtagumpay na siya. Kalimutan ang daang spear techniques at isang spear na lang ang natitira. Tila naintindihan ni Yang Kai ang intensyon ng lalaki. Gayunpaman, ito ay madaling sabihin, ngunit gaano ito kahirap gawin. Para sa mga diskarte sa sibat, mas maraming gumanap ang mga ito, mas mahusay sila. Kahit papaano, naging ganito si Yang Kai sa nakalipas na 2 hanggang 3 buwan. Kapag naisagawa niya ito ng maraming beses at naintindihan ang asensya, ito ay magiging tatak ng alaala sa kanyang katawan. Ang hirap kasing umakyat sa langit para kalimutan ang mga ganoong bagay. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay nagbukas ng bagong pinto para sa kanya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang dati mong kaibigan ay kamangha-mangha. Bahagyang ngumiti si Luzo. Master, baka maaari mong subukan. Napangiti si Yang Kai. Nasa kanya ang kanyang landas, at ako ay may sa akin.
Ang kanyang landas ay maaaring hindi angkop para sa akin, ngunit ito ay talagang nagkakahalaga ng pag-aaral. Maaari kang umalis muna. Pagkasabi niyon, nag-practice ulit siya ng Thousand Spear Techniques. Walang oras sa kabundukan, at walang flowing time Great Emperor sa cultivation. Sa Crouching Dragon Mountain, masigasig na nagal-inang si Yang Kai. Mula nang siya ay nagsimulang magtanim, wala pang panahon na siya ay mapusok at nag-iisang nakatuon sa isang bagay. Araw-araw, higit sa 1,000 mga diskarte sa sibat ang namumulaklak sa kanyang mga kamay na may napakatalino na ningning. Bawat 2 buwan, bumibiyahe siya pabalik ng Star City. Una, gusto niyang ipakita ang kanyang mukha upang pigilan ang ilang mga bastos. Pangalawa, gusto niyang suriin ang sitwasyon ng kanyang mga nasasakupan. Napakaganda ng kanilang pag-unlad. Ang 12-12 ng mga tao na hindi nag-condense ng kanilang mga dawsil ay unti-unting nag-condense ng kanilang sariling mga dawsil. Higit pa rito, lahat sila ay nalampasan ang mga limitasyon ng kung ano ang maaari nilang makamit. Nasiyahan din sila sa naunang kahilingan ni Yang Kai. Nahanap ng bawat isa sa kanila si Yuhi at kinuha ang Tier 4 at maging ang Tier 5 na mga kayamanan sa langit at lupa upang paliitin ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at 5 elements. Ang mga nakakondense na ng kanilang mga dawsil at inilatag ang kanilang mga pundasyon ay sinusubukan din ang kanilang makakaya upang makuha ang pinakamalakas na kapangyarihan sa loob ng mga limitasyon ng kanilang makakaya. Inaasahan ni Yang Kai na makita silang Qingshan. Ang taong ito ay talagang nakayanan ang epekto ng 5th grade Heavenly Treasure sa dawsil. Nakondense na niya ang kapangyarihan ng wood element. Nang bumalik si Yang Kai, binigyan niya siya ng isang bahagi ng Primordial Sunfire. Ngayon, siya ay naglilinang sa pag-iisa upang paikliin ang fire element. Sa ganoong bilis at kakayahan, siya ay itinuturing na medyo mahusay kahit na sa Blessed Enclave. Hindi mura ang kita ng Star City. Kinuha ni Yang Kai ang 70% ng mga kita at natural na kumita ng maraming pera. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay mga makamundong pag-aari lamang. Ang kanyang sariling lakas ang naging pundasyon ng kanyang kinatatayuan. Kaya naman, hindi siya nagtagal sa tuwing babalik siya. Sa karamihan, babalik siya sa Crouching Dragon Mountain pagkatapos ng 1 o 2 araw upang ipagpatuloy ang kanyang paglilinang. Hindi nangyari ang inaalala niya. Hindi na muling nagpakita ang Heavenly Lunar Demon Spider pagkatapos nalipulin ang Sword Pavilion Star City. Gayunpaman, sa iba't ibang bahagi ng Great Cosmological Realm, ang mga kuta ng Cultivator ay nawasak ng Beast Tide paminsan-minsan. Ang ilan sa mga kuta ay minasacre pa ng walang nakaligtas. Makalipas ang kalahating taon, sa Crouching Dragon Mountain, malayang gumagalaw ang figure ni Yang Kai. Nang bawiin niya ang kanyang sibat, mabilis na kumalma ang kanyang aura. Tumayo siya sa kinatatayuan at nag-isip. Sa hindi kalayuan, bahagyang natigilan si Luzo. She muttered, 1035 type. Noong una niyang naobserbahan ang eyelid spear technique ni Yang Kai, gumamit siya ng kabuoang 1134 na uri. Ngunit ngayon, 1035 na lang ang natitira. Nawala niya ang halos 100 uri ng mga diskarte sa sibat. Ang pagbabagong ito ay unti-unting lumitaw sa nakalipas na kalahating taon. Sa madaling salita, unti-unting nalilimutan ni Yang Kai ang mga diskarteng sibat na kanyang nasanay. Tinahak niya ang parehong landas ng dati niyang kaibigan. Tumawa si Luzo sa kanyang puso. Sa huli, siya pa rin ang ugali ng isang binata. May kanya-kanyang landas daw siya at may kanya-kanyang landas naman siya. Nagmamatigas lang pala. Sa huli, ginagaya pa rin niya ang iba. Gayunpaman, talagang nabigla si Luzo na makalimutan ang 100 uri sa maikling panahon. Ilang dekada na ang ginugol ng dati niyang kaibigan dito. Ang husay at pangunawa nitong binatang kaharap niya ay isang bagay na hindi na maabyutin ng dati niyang kaibigan. Sa pag-iisip tungkol dito, naintindihan na niya ang divine technique aspect sa Emperor Realm. Kung titingnan ang Trichiliacosm at bilyon-bilyong buhay na nilalang, gaano karaming tao ang makakagawa nito. Ang kasunod na pag-unlad ay lalong nagpabigla kay Luzo. Si Yang Kai ay gumugol ng kalahating taon na nakakalimutan ang 100 uri ng spear technique. Matapos ang isa pang kalahating taon, nakalimutan na niya ang 600 uri ng spear techniques. Ang natitirang 500 o higit pa ay nagpapakita rin ng mga palatandaan ng karunungan. Halos araw-araw, may 12-12 o kahit 12-12 ng mga uri ng spear technique na nawawala sa pagsasanay ni Yang Kai. Ang bilis ng pagkawala ay pabilis ng pabilis. Pagkalipas ng 2 buwan, wala nang bakas ng spear technique si Yang Kai nang umatake siya. Mayroon lamang pinakasimpleng mga saksak, palm itik, laslas, at sweep. Para siyang taong natutong gumamit ng sibat. Siya ay clumsily kumakaway ng sibat sa paligid ng walang anumang kapangyarihan. Bukod dito, ang bawat hampas niya ay tila napakahirap. Umbok na ang muscles sa braso niya at kumukulo ang aura niya.
Parang may napakalaking invisible resistance na nakaharang sa sibat sa kanyang kamay, na naging dahilan para hindi niya ito magamit ng malaya. Ang ganitong uri ng pag-atake ay madaling maiiwasan ng sinuman. Hindi maintindihan ni Luzo. Ngunit sa natural, naramdaman niya na ang bawat hampas ng sibat ay may nakakatakot na kapangyarihan. Ito ang kaharian ng pagiging simple. Ito ay tila isang simpleng paggalaw, ngunit naglalaman ito ng walang katapusang mga pagbabago. Kung sumugod siya kay Yang Kai sa sandaling ito, natatakot siya na hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan ng kanyang sibat. Ang estado na ito ay tumagal ng isang buong taon. Sa loob ng isang taon, hindi siya nagpapahinga, at hindi nagpapahinga. Si Luzo ay nanonood araw-araw ng may takot, sa takot na si Yang Kai ay magiging demon race. Gusto niyang bumalik sa Red Star para magulat kay Yuhi, ngunit natatakot siyang ma-accident si Yang Kai kapag umalis siya, kaya makakasama niya lang siya. Makalipas ang mahigit 2 taon, gumaling na ang kanyang mga sugat at bumalik na siya sa kanyang pinakamataas na estado. Gayunpaman, ang kanyang mental na estado ay palaging tensyon, na nagpaparamdam sa kanya ng kaunting pagod. Isang araw, ang tila magulo ang ulo na si Yang Kai, na ang mga mata ay palaging walang buhay, ay biglang gumalaw sa kanyang mga mata. Ang sibat sa kanyang mga kamay, na paulit-ulit sa pinakasimpleng paggalaw, ay biglang nagsimulang gumalaw. Para itong gumagalaw na ulap at umaagos na tubig, makinis at makinis. Ang dagandong ng isang dragon ay umalangaw-ngaw, at ang dragon pressure ay pumuno sa hangin, na bumabalot sa mundo. Nagulat si Luzo. Nang tumangala siya, para siyang nakakita ng isang higanteng dragon na nakapulupot sa pagitan ng langit at lupa, na nakatingin sa kanya, na nagpapakilig sa kanyang puso. Ang kalangitan ay nababalot ng mga anino ng sibat, at walang bakas ni Yang Kai. Sa kanyang larangan ng pangitain, mayroon lamang spear of light na tumagos sa langit at lupa. Hindi limitado sa pagkilos, hindi limitado sa hitsura, hindi limitado sa isang estado, hindi limitado sa isa, hindi lamang kulog at hangin, kundi pati na rin ang ulan at hangin, na lumalampas sa langit at lupa. Ang aking sibat ay librere, ang aking puso ay librere, tawa ng tawa sa langit, niyugyug ang langit at lupa, ginulat ang mga ibon at insekto. Nang makabawi ang paningin ni Luzo, nakita niya ang itim na buhok ni Yang Kai na lumilipad sa hangin, hawak ang sibat gamit ang isang braso, ang kanyang pares ng itim na mata ay kumikinang ng maliwanag. Ang nakapalibot na walang laman ay napuno ng isang tatak ng mga peklat ng sibat, at sa ilalim ng epekto ng mga prinsipyo ng langit at lupa, ang mga ito ay dahan-daang naibalik. Nakakakilabot na spear technique. Nanginginig ang puso ni Luzo habang nakatitig siya sa mga bakas ng sibat na unti-unting gumagaling. Alam niya na ang lakas ng binatang ito ay tumaas ng husto pagkatapos ng pagbabagong ito. Gayunpaman, tinatahak niya ang parehong landas ng matandang kaibigan niya. Matapos makalimutan ang higit sa 1,000 spear technique, hindi ba dapat ay nagal-in siya ng sure kill spear technique? Bakit iba ang huling resulta? Ngayon lang, sa huling sandali, ang spear technique na ipinakita ni Yang Kai ay hindi maipaliwanag. Tila mas malakas pa ito kaysa sa sure kill spear technique na iyon, at kahit na ang sure kill spear technique ay mabangis, ito ay ganap na naayos at walang puwang para sa pagpapabuti. Sa kabilang banda, ang spear technique ni Yang Kai ay may walang katapusang posibilidad. Kung ikukumpara ang dalawa, kitang-kita kung sino ang nakahihigit. Ganito ba talaga ang sinabi niya, na may daw siya at may sariling landas? Master, anong klaseng sibat yan? Nagtataka na tanong ni Luzo. Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at nag-isip sandali bago ngumisi. Unrestrained spear. Unrestrained spear. Bumulong si Luzo bago seryosong tumango. Walang katapusang pagkakaiba-iba, walang katapusang kapangyarihan, hindi limitado sa anumang pamamaraan, malaya sa kalooban ng puso, karapat-dapat sa pangalan nito. Kinagat niya ang kanyang mga labi, ngumiti siya. Ngunit ang unrestrained spear ay hindi masyadong kaaya-aya sa pandinig, bakit hindi natin ito tinatawag na Great Unrestrained Spear? Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Bagaman ito ay isang salita lamang, ang kahulugan ay ganap na naiiba. Natatawang sinabi niya. Mabuti, gagawin natin ang sinasabi mo, ang Great Unrestrained Spear. Hawak ang sibat sa kanyang kamay, si Yang Kai ay napuno ng pagmamalaki. Pagkatapos ng 2 taon ng pagsusumikap, nilinang niya ang Great Unrestrained Spear, na masasabing isang malaking tagumpay. Gamit ang spear technique na ito, bagamat hindi siya nang ahas na sabihin na ang buong kapangyarihan ng Black Dragon Spear ay ilalabas, ito ay magiging mas mahusay kaysa sa dati. Kung hindi mamatay ang ulo ng Mantis at inawi siya muli ni Yang Kai, tiwala siya na kaya niya itong patayin sa loob ng 10 paghinga. Natural ang saber technique ng Mantis Head, ngunit ang spear technique ni Yang Kai ay hindi na katulad ng dati.
Kung ikukumpara sa 2 taon na ang nakalipas, ito ay isinilang muli. Ngayong na-master na niya ang kanyang spear technique, hindi na kailangan pang mag-cultivate dito, kaya inutusan niya si Luzo. Mag-pack up ka at bumalik ka sa akin. Tumugon si Luzo, na medyo kinakabahan. Kung tutusin, medyo sensitive ang identity niya, at hindi niya alam kung kutsain siya o kutsain ng iba. Gayunpaman, dahil pinili niyang sundan si Yang Kai, kaya lang niyang magtiis kahit na ang iba ay tumingin sa kanya. Hanggat makakaalis siya ng ligtas sa Great Cosmological Realm, hindi mahalaga kung nakaranas siya ng ilang mga hinaing. Inilabas ang kanyang communication bead, nalaman ni Yang Kai na maraming beses na siyang nakipag-ugnayan kay Yuhi. Dati, tuwing 3 buwan siya babalik sa Star City, pero nitong nakaraang taon, critical juncture na siya at hindi na nagpakita. Malamang nag-aalala sa kanya si Yuhi. Sa sandaling ito, isa pang mensahe ang nagmula sa kanyang communication bead. Iniskan ito ni Yang Kai gamit ang kanyang divine sense at nagulat na sinabi. Little Fatty, nag-aalala ako na hindi kita mahanap. Hindi ko inaasahan na pupunta ka sa bitag ko. Huwag mo nang isipin na umalis sa pagkakataong ito. Talagang sinabi ng mensahe ni Yuhi na hinanap siya ni Little Fatty Shuzin at hinihintay siya ng 2 buwan. Ang Little Fatty na ito ay nagmula sa Divine Cauldron Cave Heaven at isang eksperto sa artifact refining. Mas mahusay pa siya sa Tao of Spirit Arrays. Gusto ni Yang Kai na tumulong siya sa pag-aayos ng Spirit Array sa Star City, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng balita tungkol sa kanya sa mga oras na ito. Sa ilang hakbang, lumakad si Yang Kai sa gilid ni Luzo, hinawakan ang kanyang braso, at hinimok ang kapangyarihan ng Space Spirit Bead na agad na mawala. Martial Peak, Kabanata 4059. Nakipagkitang muli kay Shuzin. Sa mansyon, sa harap ng silid ni Yang Kai, isang kaakit-akit na walang muwang, patas at malinis na maliit na mataba ay nakatayo sa tabi ni Yuhi, naghihintay na sabik. Ang maliit na mataba ay si Shuzin mula sa Divine Cauldron Heaven. Noon, siya ay umalis pagkatapos na pinuhin ng Yuan Magnet Divine Gourd, malamang na nakondensed ang kapangyarihan ng metal element. Dahil nagpakita siya ngayon, ibig sabihin ay nagtagumpay siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang disipulo ng Divine Cauldron Heaven at may pambihirang talento. Dahil naglakas loob siyang humingi kay Yang Kai ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Stone, natural na mayroon siyang kumpiyansa na pinuhin ito. Senior, kailan lalabas si Brother Yang sa pag-iisa? Lumingon si Shuzin para tingnan si Yuhi. Hindi ko rin alam. Dahan-daang umiling si Yuhi. Noong nakaraan, lalabas si Young Master sa pag-iisa isang beses bawat 2 buwan o higit pa. Hindi ko alam kung bakit sa pagkakataong ito, ngunit walang balita mula sa kanya sa loob ng 1 taon. Lumingon ang mga mata ni Shuzin at nag-aalalang sinabi. Hindi naman naging demon race si Brother Yang, tama ba? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yuhi. Paano iyon posible? Si Young Master ay isang henyo, imposibleng maging demon race siya. At saka, hindi pa siya nakarating sa kritikal na punto sa kanyang cultivation, kaya ang kanyang pag-iisa sa pagkakataong ito ay hindi dapat maging lubhang mapanganib. Umiling ang maliit na mataba. Mahirap sabihin iyan. Ang landas ng paglilinang ay puno ng mga panganib, at kung hindi mag-iingat, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Natarante si Yuhi sa kanyang mga sinabi, at medyo hindi siya sigurado. Hinampos ni Shuzin habang mainit ang bakal. Bakit hindi ko sirain ang paghihigpit na ito at tingnan kung ano ang mangyayari? Huwag mo nang isipin yun. Sinaman siya ng tingin ni Yuhi. Nakita niya ang kakayahan ng maliit na mataba na ito at alam niya na kung talagang gusto niyang labagin ang paghihigpit, hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap. Gayunpaman, kapag ginawa niya iyon, tiyak na may istorbo niya si Yang Kai. Kung talagang umabot si Yang Kai sa isang kritikal na punto sa kanyang cultivation, kahit na hindi siya naging demon race, siya ay magiging demon race. Ngumiti si Shuzin. Sinasabi ko lang, Senior, huwag kang magalit. Ha, sayang naman. Gusto kong bigyan ng isa pang magandang kapalaran si Brother Yang, pero parang siya. Lalabas na siya. Biglang sumara ang restriction ng kwartong nasa harapan niya, at sa mahinang langit-ngit, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang gwapong binata. Sino pa kaya ito kundi si Yang Kai? Ngumiti si Yuhi, at sa wakas ay lumuwag ang puso niya. Nakangiti siyang naglakad pasulong, ngunit pagkatapos ng 2 hakbang, nakita niya ang taong nasa likod ni Yang Kai, at ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang tumigas, at tinitigan niya ito ng nakatulala. Medyo natulala din si Shuzin. Lumingon ang kanyang ulo para tingnan si Yuhi, sinabi niya. Senior, hindi mo ba sinabi na si Brother Yang ay nasa pag-iisa? Paano? Paano madadala ng isang tao ang isang babae sa pag-iisa?
Bukod dito, ang babaeng ito ang pinuno ng Sword Pavilion. Sinabi na si Yang Kai ay gumugol ng 1 taon sa pag-iisa sa pagkakataong ito. Thirst. Ano lang ang nangyari sa taong ito? Tumingin si Shuzin kay Luzu at hindi napigil ang hayaan ang kanyang imahinasyon na tumakbo ng ligaw. Nakaramdam siya ng inggit sa swerte ni Yang Kai sa mga babae. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita sina Shuzin at Yuhi. Naguguluhan siya. Si Little Fatty ay may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang mukha ni Yuhi ay mapula. Nanginginig ang kanyang maselang katawan, at naglalagablab ang kanyang mga mata habang nakatitig sa isang bagay sa kanyang likuran. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakitang namumula ang mukha ni Luzu at nakababa ang kanyang ulo. Bigla niyang naintindihan at sinabing, "Natatakot akong nagkamali kayong dalawa." Ang Space Spirit Bead ay nasa kanyang kwarto. Pagkabalik mula sa Crouching Dragon Mountain, natural siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Hindi naman siguro big deal kung walang nakakita, pero ngayong nahuli na siya ng masama, talagang pinag-isipan ang mga tao ng mga bagay na hindi naman dapat. Ang laking hindi pagkakaunawaan. Tumalikod si Yuhi at umalis. Saan man siya magpunta, balot siya ng ginaw, dahilan para manginig si Go Ziyan sa takot. Mabilis siyang lumipat sa gilid baka madamay siya. Napangiti si Shuzin at sinabing, "Brother Yang, may sunog sa likod bahay. Patayin mo muna ang apoy, kakausapin kita mamaya." Sinabi ni Yang Kai na may seryosong mukha. "Brother Shu, mali talaga ang pagkakaintindi mo. Hindi ito kung ano ang iniisip mo." Sinabi ni Shuzin. "Walang silbi na ipaliwanag ito sa akin." Tumingin si Yang Kai kay Luzu, pagkatapos ay tumingin sa kanya at umiling. Wala siyang balak magpaliwanag. Tinawagan niya si Go Ziyan at sinabing, "Si Miss Luzu ay maituturing na isa sa atin ngayon. Isama mo siya at humanap ng silid na matutuluyan niya. Isa sa atin." Nang inig ang puso ni Go Ziyan. Bahagya niyang naramdaman na ang mga salita ni Yang Kai ay may mas malalim na kahulugan. Mabilis siyang sumagot, "Oo." Nagdahilan si Luzu at umalis kasama si Go Ziyan. Sa daan, si Go Ziyan ay napakagalang, na para bang gusto niya itong sambahin bilang kanyang may bahay. Dahil dito, lalo pang nahihiya si Luzu. Sa guest hall, nagsilbi si Chen Yu ng tsaa at magalang na umalis. Si Yang Kai at Shuzin ay nakaupo sa tapat ng isa't isa. Noon lamang isiniwalat ni Shuzin ang layunin ng kanyang pagbisita. "Brother Yang, may isa pa akong magandang pagkakataon na ibibigay sa iyo." Noong nakaraang pagkakataon, sinabi niya ito at pagkatapos ay pinino ang Yuan Magnetic Divine Gourd para kay Yang Kai. Sa pagkakataong ito, sasabihin niya ulit. Likas na interesado si Yang Kai at nagtanong, "Brother Shu, mangyaring magsalita." Sinabi ni Shuzin. Si Brother Yang ay isang walang katulad na henyo. Dapat ay pinaliit niya ang kapangyarihan ng 7th grade fire element, tama ba? Oo, walang paraan para itago ito. Sinabi na ni Yuhi sa kanya. Nang lumitaw ang Golden Crow Casting Sun Divine Technique, ito ay katumbas ng pag-anunsyo ng puntong ito sa mundo. Dahan-dahang sinabi ni Shuzin, ang isang 7th grade Golden Crow True Fire ay masusugpo lamang ng isang 7th grade Wood Element Power, kaya dapat ay mayroon ding 7th grade Wood Element Power si Brother Yang. Sa labanan 2 taon na ang nakakaraan, si Brother Yang ginamit din ang Earth Attribute Divine Technique para bumuo ng isang kalasag. Sa nakikita ko, ang Divine Technique na iyon ay pambihirang matibay at pambihira, kaya dapat ay isa rin itong 7th grade. Sa madaling salita, si Brother Yang ay nakapag-condense ng hindi bababa sa 3 7th grade elements, kahoy, apoy, at lupa. Sa Yuan Magnetic Mountain, isinapanganib ni Brother Yang ang universal na pagkondena at hindi nag-atubiling gawin niyang kaaway ang libu-libong tao. Sa huli, tinatakan pa niya ang daanan at siniyasat ang space rings ng lahat para sa 7th grade Yuan Magnetic Divine Stone. Sa pagsasalita tungkol dito, dahan-daang umiling si Shuzin. Sayang, bagamat sagana ang Yuan Magnetic Mountain, walang lumitaw na 7th grade Yuan Magnetic Divine Stone. Natatakot ako na biguan ko si Brother Yang. Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. "Brother Shu, nakarinig ka na ba ng kasabihan?" "Anong sinasabi?" tanong ni Shuzin. "Ang mga matalinong tao sa pangkalahatan ay hindi nabubuhay ng matagal." 2 beses pa lang siyang nakilala ng Little Fatty na ito, at hindi malalim ang kanilang mga pakikipag-ugnayan, ngunit nahulaan niya ang napakaraming bagay, halos ilantad ang background ni Yang Kai, na naging dahilan upang makaramdam ng lamig si Yang Kai sa kanyang gulugod. Mabilis na ikinaway ni Shuzin ang kanyang kamay at sinabing, "Casual lang ang pagsasalita ko, Brother Yang, mangyaring huwag itong isa-puso." Gayunpaman, ang ambisyon ni Brother Yang na maabot ang 7th grade Heaven Opening Realm ay dapat na tama. Tiningnan siya ni Yang Kai nang walang pakialam, hindi masaya o galit.
Ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa iyo sa pagkakataong ito ay nauugnay sa isang rare treasure ng 7th grade. Biglang hininaan ni Shuzin ang kanyang boses. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Isang 7th grade rare treasure. Anong katangian ito? Kung ito ay kahoy, apoy, o lupa, ito ay hindi gaanong mahalaga sa kanya, ngunit kung ito ay anumang iba pang katangian, kailangan niyang ipaglaban ito. Mula nang pumasok siya sa Great Cosmological Realm hanggang ngayon, nakakita lang siya ng Earth Dragon Pearl, at ito ay nakuha ng pagkakataon. Maging ang Great Cosmological Realm, isang malaking likas na kayamanan, ay napakahirap hanapin, pabayaan ang labas ng mundo. Sa huling pagkakataon na lumitaw ang bangkay ng Golden Crow, naging sanhi ito ng iba't ibang puwersa upang labanan ito, at kahit ilang high-grade heaven opening realm ang ipinadala. Kahit na ang isang 7th grade rare treasure ay talagang lumitaw sa 3,000 mundo, hindi ito ang pagkakataon ni Yang Kai na ipaglaban ito. Para sa kanya, ang Great Cosmological Realm ang pinakaangkop na lugar para ipakita ang kanyang lakas. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ang water element. Water element, lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Pagkatapos ng metal element ay ang water element, nakapakipakinabang din sa kanya. Hindi man niya ito mapino ngayon, mabuti pang kolektahin muna ito. Gayunpaman, hindi siya nabulag ng taksong ito, ngunit tumingin kay Shuzin na may kain na hinala. Brother Shu, dahil mayroong 7th grade water element, maaari kang pumunta at kunin ito mismo. Bakit mo ako hinahanap? Huwag mong sabihin sa akin mayroong 2 kayamanan ng water element. Gaano kahalaga ang 7th grade rare treasures? Buti na lang may isa, paano magkakaroon ng 2? Tumawa si Shuzin at umiling. Maaaring medyo mapanganib ang biyaheng ito. Pambihira ang lakas ni Brother Yang, kaya hinayla kita para lumakas ang loob ko. Si Yang Kai ay natural na hindi naniniwala dito. Ang maliit na mataba ay isang disipulo mula sa Divine Cauldron Heaven, at kahit na hindi niya ito nakitang lumaban, ang kanyang lakas ay tiyak na hindi masama. Kung sinabi niyang delikado, delikado talaga ang lugar na iyon. Ang paghila kay Yang Kai kasama ay marahil upang madagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa totoo lang, Brother Yang, hindi lang tayong 2 ang pupunta. Ang lugar na iyon ay natuklasan ng isang kaibigan ko, at may mga 5 o 6 na tao ang magkasama sa pagkakataong ito. 5 o 6 na tao. Namangha si Yang Kai, at binanggit pa niya ang mga kaibigan. Ang mga matatawag niyang kaibigan ay malamang na may kakaibang pinagmulan at lakas, at marahil ay mga elite na alagad ng ilang blessed lands. Tumawa siya. Isa lang ang 7th grade rare treasure, pero 5 o 6 ang tao, paano natin ito hahatiin? Ngumisi si Shuzin at sinabing, magkasama tayong naglalakbay. Pagdating natin sa lugar, buhay, kamatayan, kayamanan, at kayamanan ay nasa kapalaran. Kawili-wili, gulong-gulo ang isip ni Yang Kai. Matagal na panahon na rin mula nang magkaroon siya ng ganitong adventurous na karanasan. Ang marinig lamang ang mga salita ni Shuzin ay kumukulo na ang kanyang dugo, at wala siyang ibang nais kundi ang umalis kaagad. Kung ganoon pumayag si Brother Yang. Tumingin si Shuzin sa kanya at nagtanong. May isa pang tanong. Nalilitong tumingin sa kanya si Yang Kai. Humiling sa akin si Brother Shu ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Stone noong nakaraang pagkakataon, kaya ang na-condense mo ay dapat na 6th grade rare treasure, kaya bakit mo pinagnanasaan ang 7th grade rare treasure? Seryosong sinabi ni Shuzin. Sa 5 element, ang wood at water elements ay ang pinakabanayad, at may pinakamaliit na epekto sa Dowsil. Bagamat nilalayon kong maging isang rare treasure sa 6th grade, na nagpapabagabag sa isang 7th grade wood element at hindi dapat maging problema ang water element. Brother Yang, hindi ba sinabi sa iyo ng master mo? Biglang natauhan si Yang Kai. Ang pamamaraan ni Shuzin ay pareho sa mungkahi na ginawa niya sa kanyang 12 ng mga nasasakupan. Bagamat naitakda na ang kanilang pundasyon, magagamit nila ang pundasyong ito upang makakuha ng higit na lakas. Kung tama ang hula niya, ang maliit na mataba na ito ay dapat na nagpapalapot ng isang 7th grade wood element, ngunit ang iba ay pawang 6th grade rare treasures, kaya sa huli, maaabot lang niya ang 6th grade heaven opening realm. Paano magkakaroon ng master si Yang Kai para sabihin ito sa kanya? Bagamat naging mabuti ang lady boss sa kanya sa first in, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalaki ang ambisyon nito, kaya hindi niya naisip na sabihin ito sa kanya. Karamihan sa mga karaniwang kaalaman ay nakuha mula kay Yuhi. Nakangiting sinabi ni Yang Kai. Tama, may isa pang bagay na gusto kong hilingin kay Brother Shu para sa tulong. Tanong ni Shuzin. Ano ito? Gusto kong hilingin kay Shuzin na maglagay ng spirit array sa star market na ito at dagdagan ang defensive power nitong spirit array. Hindi napigilan ni Shuzin na hindi makapagsalita.
Ang star market na ito ay ang star market ng Red Star. Brother Yang, itinalaga ka lang sa pangalan, bakit ka nag-aalala? Ito ay kapaki-pakinabang, maaaring ito ay kapaki-pakinabang. Makahulugang ngumisi si Yang Kai. Hindi makatanggi si Shuzin, kaya't nasabi na lamang niya. Paano ito? Gagawin ko ito pagbalik natin, ngunit wala pang sapat na oras ngayon. Nakipagkasundo ako sa mga taong iyon noon, at 5 araw na lang ang natitira, hanggang sa deadline. Kailangan na nating umalis bukas, kung hindi ay huli na. Marshall Peak, Kabanata 4060. Pagtitipon ng mga elite, kinaumagahan, umalis sina Yang Kai at Shuzin, at lahat ay dumating upang paalisin sila. Nagtago si Yuhi sa likod ng mga tao na may pangit na ekspresyon sa mukha. Ayon kay Go Ziyan, ang babaeng ito ay nagtantrum kagabi at pinagpira-piraso ang mga gamit sa kanyang silid. Takot na takot sila na hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng malakas. Tumingin si Yang Kai kay Go Ziyan at sinabing, hindi dapat magtagal ang biyaheng ito. Kapag wala ako, maingat na pangasiwaan ang kanilang paglilinang. Kung kailangan mo ng anumang supply, hanapin mo lang si Yuhi. Sumagot si Go Ziyan. Oo. Pinulupot ni Yuhi ang kanyang mga alay. Hey. Sinulyapan siya ni Yang Kai at sinabing, Yuhi, kung makatagpo ka ng anumang hindi mapaglabanan na panganib, alam mo ang gagawin. Inihilig ni Yuhi ang ulo sa kabilang gilid. Hihihi. Nakonsensya si Luzu at humakbang pasulong. Master, kailangan mo ba itong concubine para sundan ka? Hindi na kailangan, manatili ka at tulungan si Yuhi sa pamamahala ng Star Market. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Walang magawang umatras si Luzu at tahimik na sumulyap kay Yuhi, at nakita niya ang babaeng ito na nakangiting nakatingin sa kanya. Ang ngiting iyon ay nagpatindig sa kanyang balahibo. Alam niya na kung hindi malulutas ang hindi pagkakaunawaan, hindi siya magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Bumalik tayo, Brother Shu. Tinawag ni Yang Kai si Shuzin at pumailang lang sa langit. Sumunod si Shuzin sa likuran. Pagkaalis ng dalawa ay unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Yuhi. Galit niyang itinaas ang kanyang damit, tumalikod, at pumasok. Nagmamadaling sumunod si Luzu at sinabing, Sister Yuhi, may sasabihin ako sa iyo. Agad nang umiti ng matamis si Yuhi at sinabing, nagkataon lang, may mga bagay din akong gusto kong pag-usapan kay Little Sister. Punta tayo sa kwarto ko. Habang sinasabi niya ito, mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Luzu at nakangiting naglakad palayo. Sa likod nila, hindi mapigilan ni Go Ziyan at ng iba pa ang manginig. Walang araw, buwan, o mga bituin sa Great Cosmological Abyss, kaya imposibleng makilala ang hilaga sa timog. Hindi alam ni Yang Kai kung saang direksyon siya lumilipad. Sinundan niya si Shuzin sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, dumaan sila sa maraming kuta ng mga cultivator, na naging dahilan ng pagtataka ni Yang Kai sa kanyang dila. Ang mga muog na ito ay iba-iba ang laki. Ang ilan ay engrandi, habang ang iba ay lubhang nakatago. Ang malalaki ay kayang tumanggap ng 10,000 tao, habang ang maliliit ay kayang tumanggap lamang ng ilang daang tao. Nagsumikap silang mabuhay sa kakaibang kapaligiran ng Great Cosmological Realm. Mayroon ding ilang sira-sirang kuta na nawasak ng Beast Tide. Maraming nabubulok na bangkay ang nakahandusay sa lupa. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Nang magbukas ang Great Cosmological Realm, ang buong Star City ay nilamon, at hindi bababa sa milyon-milyong tao ang nilamon. Ngayong lumipas ang ilang taon, wala pang kalahati sa kanila ang nabubuhay pa. Sa Star Market pa lang ng Sword Pavilion, 10,000 tao ang namatay o nasugatan. Maaaring isipin ng isa kung gaano kakilakilabot ang pagkawala ng mga taong nakapasok sa Great Cosmological Realm sa panahong ito. Makalipas ang 3 araw, maririnig sa malayo ang tunog ng mga alon. May maalat ding amoy sa hangin. Bahagyang nagulat si Yang Kai. May dagat ba sa Great Cosmological Realm? Mataimtim na sinabi ni Shuzin. Ang Great Cosmological Realm ay malawak at walang hangganan. Ang alam natin ay isang sulok lamang ng dagat. Ano ang kakaiba sa pagkakaroon ng dagat dito? Ilang sandali pa ay natanon na ang magulong dagat. Ang mga alon ay hamampos sa mesa, na gumugulong sa mga alon na daan-daang talampakan ang taas. Biglang naintindihan ni Yang Kai. Sinabi ni Shuzin na sa pagkakataong ito ay naghahanap sila ng isang 7th grade water element treasure. Napakaraming kapangyarihan ng tubig sa dagat, kaya hindi nakakagulat na maaari itong magparami ng isang 7th grade water element treasure. Pagtapos sumugod sa dagat at lumipad pasulong sa loob ng isa pang 3 oras, biglang sinabi ni Shuzin. Dumating na tayo. Kasabay nito, napansin din ni Yang Kai ang ilang hindi pamilyar na aura. Pagtingin niya, nakita niya ang ilang figure na nakatayo sa isang maliit na isla na may radius na ilang milya lamang.
Ang isa sa kanila ay nakatayo sa dalampasigan habang nasa likod ang mga kamay. Siya ay may matatag na figure at nakasuot ng itim. Nang tumangala siya, ang kanyang mga mata ay parang sa isang agila, diretsyong tumatagos sa puso ng isa. Sa hindi kalayuan, isang batang babae ang nakaupo sa isang bato na nakayuko, abala sa isang bagay. Natatakpan ng buhok niya ang balikat niya kaya hindi niya makita ang mukha niya. Ang isa pang binata ay naka-cross-leg sa tuktok ng puno 1,000 talampakan sa likod ng batang babae, tahimik na nagpapalipat-lipat ng kanyang chi. Tumaas-baba ang kanyang figure kasabay ng hangin, misteryoso ang kanyang aura. Nang inig ang puso ni Yang Kai. Bagamat ang tatlong taong ito ay hindi heaven-opening cultivators, bawat isa sa kanila ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam na hindi sila dapat pabayaan. Ito ba ang mga kaibigan na sinasabi ni Shuzin? Hindi niya alam kung saang makalangit na paraiso sila nanggaling, ngunit bawat isa sa kanila ay may kakaibang pinagmulan. Lumapag sina Yang Kai at Shuzin, at ang nakaitim na binata na nakatayo at ang kanyang mga kamay sa likod ay malamig na nagsabi. Fatty, huli ka na. Ngumiti si Shuzin at sinabing. Hindi naman, may higit pa sa isang araw bago ang deadline. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Nga pala, Brother Lin Fang, huwag mo na akong tawaging Fatty, kung hindi, mahuhulog ako sa iyo. Kahit na sinabi niya iyon ay ngumiti pa rin siya nang walang kahit katiting na galit. Malamig na ngumuso si Lin Fang at lumingon kay Yang Kai, bahagyang nagtaas baba. Pinahinti mo kami ng napakatagal para lang sa lalaking ito. Saang langit na paraiso siya nanggaling? Bakit hindi ko pa siya nakita? Sinabi ni Shuzin. Hindi ko pa naitanong. Lumingon siya kay Yang Kai at nagtanong. Brother Yang, saan ka nanggaling? Humalaklak si Yang Kai. Ito ay hindi isang paraiso o isang makalangit na paraiso. Ito ay hindi gaanong mahalaga, hindi dapat banggitin. Natigilan si Shuzin. Nakita niya na naiintindihan pa ni Yang Kai ang isang bagay tulad ng aspect divine technique at determinado pa siyang maabot ang 7th grade heaven opening realm. Mayroon din siyang 5th grade heaven opening cultivator tulad ni Yuhi na sumusunod sa kanya at tinawag siyang Young Master. Talagang inisip niya na siya ay mula sa ilang makalangit na paraiso, ngunit ngayong narinig niya itong sinabi ni Yang Kai, hindi pala. Kung wala ang isang makalangit na paraiso ng malalim na background at malaking material na suporta, paano siya maglilinang sa ganoong antas? Brother Yang, nagbibiro ka. Sabi ni Shuzin, umiling-iling. Hindi siya naniwala sa kanya, ngunit dahil ayaw sabihin ni Yang Kai, ayaw na niyang magtanong pa. Malamig na umungol ang binata na nakaitim. Fatty, ang taong ito ay hindi isang alagad ng paraiso ng langit at hindi rin isang alagad ng isang paraiso. Casual mo lang siyang hiniling na makipagsanib puwersa sa atin. Mataimtim na sinabi ni Shuzin. Brother Lin, nakita ko si Brother Yang na lumaban. Sa lakas, hindi ka kasing galing niya. Pinaikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata. Talaga, sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, ang kanyang fighting spirit ay tumaas at ang kanyang aura ay tumaas sa limitasyon. Tinitigan niya si Yang Kai ng nakakapasong mga mata, na parang gusto niyang labanan siya dito at ngayon. Malinaw, hindi siya kumbinsido sa mga salita ni Shuzin. Isa siyang alagad ng makalangit na paraiso, at bagamat hindi pa siya nakakalusot sa Heaven Opening Realm, kaya pa rin niyang labanan ang isang low-grade Heaven Opening Realm cultivator. Gaano kalakas ang lalaking ito sa harap niya? Huwag kang gumawa ng gulo. Tumingin sa kanya si Shuzin na walang imak. Makikita mo mamaya. Nilinggan niya si Yang Kai at sinabing, Brother Yang, hayaan mong ipakilala kita. Ang taong ito ay tinatawag na Lin Fang, isang disipulo ng Xinwu Cave Heaven. Tinakpan ni Yang Kai ang kanyang mga kamay ng magalang at sinabing, pagbati, Brother Lin. Nang makita niya si Shuzin at ang lalaking may apelyidong Yin, naisip ni Yang Kai na maaaring may iba pang mga alagad ng langit na paraiso sa Great Void Realm, ngunit hindi niya inaasahan na makikita sila ngayon, at higit pa sa isa doon. Hindi niya alam kung bakit nasa Star Market din sila ng mga oras na iyon, pero nauwi sila sa hindi inaasahang sakuna. Gayunpaman, ang Great Void Realm ay may parehong mga panganib at pagkakataon. Para sa mga mapagmataas na anak ng langit na ito, ang pagiging bahagi nito ay hindi naman isang masamang bagay. Malamig na sumagot si Lin Fang at itinaas ang kanyang ilong sa langit. Ito si Gupan mula sa Langya Paradise. Itinuro ni Shuzin ang batang babae na nakaupo sa isang bato na nakayuko. Ang batang babae ay nagmamadaling bumangon, ang kanyang mga pisngi ay namula, at mahinang nagsabi. Pagbati, Brother Yang. Napakalambot ng boses niya, parang pusa. Halata namang maamo siyang babae. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay labis na nabigla. Ang babaeng ito na nagngangalang Gupan ay talagang mula sa Langya Paradise. Iyon ang lugar kung saan ipinanganak ang ninuno ni Zhang Ruoshi.
Ginaising ni Zhang Ruoshi ang kanyang Tianqing bloodline at minana ang isang bahagi ng alaala ng kanyang ninuno. Nang umalis siya sa Star Boundary, binalak niyang pumunta sa Langya Paradise, ngunit nilamon siya ng Thousand Joints insect sa kalagitnaan at nahiwalay kay Yang Kai. Nang maglaon, napadpad si Yang Kai sa Kikiao Land, at hindi alam ang kinaroroonan ni Zhang Ruoshi. Nahulaan ni Yang Kai na dapat ay pumunta siya sa Langya Paradise. Total, ito ang tinubuang bayan ng kanyang ninuno. Kung siya ay pumunta doon, ito ay katumbas ng pag-uwi sa kaluwalhatian. Nais ni Yang Kai na pumunta sa Langya Paradise para hanapin si Zhang Ruoshi pagkatapos niyang buksan ang Heavens, ngunit sino ang nakakaalam na makakatagpo siya ng isang disipulo ng Langya Paradise dito. Nagulat siya at natuwa, at halos gustong magtanong tungkol sa sitwasyon ni Zhang Ruoshi, ngunit nagpigil siya. Hindi na kailangang madaliin ang bagay na ito. Titingnan niya muna kung ano ang karakter ni Gu Pan bago gumawa ng anumang plano. Pagbati, Junior Sister Gu. Pinigilan ni Yang Kai ang pananabik sa kanyang puso at ibinalik ang pagbati. Umupo muli ang dalaga at ibinaba ang ulo para abalahin ang sarili. Yung isa dyan ay si Ning Daoran, mula sa Carefree Paradise. Itinuro ni Shu Jin ang binata na nakaupong nakakross ang paa sa mga tuktok ng puno, paakyat baba kasabay ng hangin. Bagamat hindi matanda ang binatang ito, matikas ang ugali niya. Ang ganitong uri ng aura ay maaari lamang taglayin ng mga matatandang iyon na may walang kamatayang ugali. Kung ang isang tao ay hindi tumingin sa kanya at naramdaman lamang ang aura na ito, iisipin nila na siya ay isang flowing time Great Emperor. Hindi tumayo si Ning Daoran, ngunit itinaas niya ang isang palad kay Yang Kai mula sa malayo at sinabing, "Pagbati, brother Ning." Binalikan ni Yang Kai ang pagbati. Tumingin si Shu Jin sa paligid at napakamot ng ulo. Saan nagpunta ang mapang-akit na si Ku Huashang? Nang bumagsak na ang boses ay may lumabas na figure mula sa dagat sa likuran niya. Ang figure ay kaaya-aya at natatakpan ng gasa. Nang ito ay lumabas sa tubig, ang singaw ng tubig ay nagtagal sa paligid ng katawan, na nagdulot ng walang katapusang pag-iisip. Tiningnan nito ni Yang Kai at nakita ang isang kaakit-akit na babae na nakatayo sa likod ni Shu Jin. Mas mataas siya sa kanya ng kalahating ulo. Yumuko siya at huminga sa tenga ni Shu Jin. "Little Fatty, sino ang tinatawag mong kaakit-akit?" Tumingin si Shu Jin sa kanyang ilong, at ang kanyang ilong ay tumingin sa kanyang puso. Nag-thumbs up siya at itinuro pabalik. Ang masamang espiritong ito ay mula sa Yinyang Wonderland, na tinatawag na Ku Huashang. Dapat mag-ingat si Yang Xiong. Siya ang pinakamagaling sa pang-akit ng mga lalaki. Huwag mong hayaang patayin kanya. "Oh, bakit ka pinipihit ang tenga ko? Bilisan mo. Kung hindi ka bumitaw, lalabanan kita." Ano ang pang-aakit sa mga lalaki? Ano ang pagsusoyang chi? Si Ku Huashang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinilipat ang mga tainga ni Shu Jin. "Ang aking Yinyang Wonderland ay papunta na sa Yin at Yang integration. Hindi ito ang paraan ng mga maruruming trick na iyon. Hindi mo ako sinisiraan sa harap ng mga tagalabas." Nabaluktot sa sakit ang mukha ni Shu Jin, ngunit masunurin niyang tinitigan si Yang Kai at sinabing, "Gayunpaman, Brother Yang, mag-ingat ka sa babaeng ito." Ngumiti si Yang Kai at sinabi, "Seryoso si Brother Shu. Ang Alon Yin ay hindi ipinanganak, ang nag-iisang Yang ay hindi mahaba, ang Yin at Yang ay pinaghalong. Ito ang daan ng langit at lupa. Hindi ito kasing seryoso gaya ng sinasabi mo."